Noong ikalabinsyam na siglo at unang bahagi ng ikadalawampu siglo, naging uso ang pagtitipon ng mga taong may kakaibang itsura o may pambihirang kondisyon o sakit at inilalantad sila sa publiko bilang libangan. Ang mga taong ito ay tinawag sa iba't ibang paraan bilang mga kakaibang tao, mga taong pambihira o mas nakakasakit bilang mga kapritsyo ng kalikasan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga ito at iba pa. Titingnan natin ang unang 5 magkakambal sa kasaysayan na kilalang nakaligtas sa kamusmusan at ginawang atraksyon ng turista ng gobyerno. Ang Dion quintuplets ay ipinanganak sa bayan ng Calendar sa Ontario, Canada noong ika-28 ng Mayo, 1934. Ang kanilang mga magulang, dalawang Pranses-Canadian na sina Oliva Edward Dion at Elsie Dion, ay pinangalanan ang 5 na sina Annette, Cecile, Emily, Marie at Yvonne. Ang pagbubuntis ni Elsie Dion ay kakaiba. Kung may 5 sanggol ang ina, makikita ito sa ultrasound sa ilang bahagi ng pagbubuntis. Gayunpaman, wala pang mga paraan para gawin ito noon, lalo na sa kanayunan ng Canada, bagamat sinabi ni Elsie, kalaunan na naniwala siyang maaring kambal ang dinadala niya nung siya ay buntis. Malamang may ika-6 na sanggol na kasama. Sabi ni Elsie, sa huling bahagi ng unang 3 buwan ng pagbubuntis niya, nakaranas siya ng matinding sakit ng tiyan at may inilabas na kakaibang bagay na maaring hindi pa nabubuong ika-6 na sanggol. Ipinanganak ng wala sa oras ang 5 batang babae na Dion, karaniwan sa maramihang kapanganakan, lalo na kung 5 ang sanggol. Dahil dito, sila ay sobrang kulang sa timbang at kinailangang alagaan ng husto sa mga unang linggo para mabuhay. Nakaligtas sila, kaya sila ang unang pangkat ng 5 magkakambal na ipinanganak at nakaligtas sa kamusmusan. Para maintindihan ang buhay ng Dion quintuplets noong 1930 at 30 at 1940, dapat nating suriin ang mas malawak na penomeno ng mga 5 magkakambal at iba pang mga batang isinilang sa maramihang kapanganakan. Ang kambal ay natural na nangyayari sa humigit kumulang isa sa bawat 250 pagbubuntis. Ang triplets ay nangyayari sa isa sa bawat 10,000 pabubuntis, habang ang quadruplets ay nangyayari lamang sa isa sa bawat 700,000 pabubuntis. Ang bilang na yan ay tumataas sa napakalaking isa sa bawat 55 milyong pagbubuntis pagdating sa quintuplets. Kaya madaling makita kung bakit kakaiba sina Dion quintuplets nang ipinanganak sila at nakaligtas ang 5 sa mga unang linggo ng buhay nila. Ang pagsilang ng maraming bata ay may kasamang dumaraming panganib sa kalusugan habang dumadami ang bilang ng mga sanggol sa isang pabubuntis. Ang pangunahing komplikasyon ay ang mga sanggol na ipinapanganak ng maaga o kulang sa timbang kaya hindi nabubuhay. Mas madalas ang mga sanggol na ipinanganak ng patay sa pagbubuntis na may maraming sanggol. Dagdag pa, tuloy pa rin ang panganib sa kalusugan pagkapanganak. Maraming sakit ang pwedeng tumama sa mga batang isinilang sa marami ang panganganak, bata man o matanda. Halimbawa, lahat ng 4 na henyo na quadruplets na ipinanganak sa American Midwest noong 1900 at 30 ilang taon bago ipinanganak ang Dion quintuplets ay nagkaroon ng schizophrenia. Mas madalas din ang cerebral palsy sa mga batang isinilang sa maramihang panganganap. Dahil sa mga panganib na ito, hindi na nakapagtataka na mababa ang survival rate ng kambal at triplets bago ang medical revolution noong ika-17 hanggang ika-19 na siglo, habang halos hindi pa naririnig noon ang pagkaligtas ng quadruplets at quintuplets. Ang Gary quadruplets na ipinanganak sa Switzerland noong 1880 ang unang quadruplets na nakaligtas mula kapanganakan hanggang paglaki. Ang Dion quintuplets ang unang naitalang quintuplets na nakaligtas, dahilan kaya sila sumikat at napansin ng publiko simula noong ipinanganak sila. Naging sentro agad ng interes ng media sa Canada at US ang Dion quintuplets nang ipinanganak sila. Agad din itong nauwi sa isang legal na alitan. Ilang araw lang matapos silang ipanganak, nilapitan na agad ang ama ng mga bata na si Oliva ng mga tagapag-organisa ng Century of Progress International Exposition na ginanap sa Chicago noong 1933 at 1934. Ang perya ay ginawa para sa ika-100 anibersaryo ng Chicago bilang lungsod at isa ring internasyonal na kaganapan. Gustong ipakita ng mga tagapag-organisa ang Dion quintuplets sa perya ngayon.
Sa kasamaang palad, napapayag si Olivia Dion na pumirma na kontrata at pumasok sa isang kasunduan sa mga tagapag-organisa ng perya sa payo ni Dr. Alan Roy Defoe, ang doktor na nag-asikaso sa matagumpay na pagbubuntis. Gayunpaman, mabilis na nagbago ng isip sina Oliva at Elizir at sinubukan ni Oliva na bawiin ang kontrata sa pamamagitan ng pagsasabing hindi ito legal na balido dahil hindi ito pinirmahan ni Elizir. Tumutol ang mga organizer ng perya kaya nagkaroon ng legal na pagtatalo. Sa ganitong konteksto, nagpasya si Oliva na ilipat ang kustodya ng 5 bata sa Red Cross sa Canada bilang paraan ng pagprotekta sa kanila mula sa mga tagapag-organisa ng perya. Siya at si Elzir ay wala ring sapat na pinansyal na kakayahan o kaalaman kung paano aalagaan ang 5 magkakapatid na sabay ipinanganak. Kahit may kasunduan, ipinadala pa rin ang mga bata sa Chicago at sandaling ipinakita roon. Kaagad pagkalipas nito, ipinasa ng pamahalaan ng Canada ang Dion Quintuplets Act na ginawang mga alaga ng estado ng Canada ang 5 bata. Binigyan si Olivia Dion ng pwesto sa isang lupon ng mga individual kabilang si Dr. Defoe at ang ministro ng Kapakan ng Panlipunan ng Canada si David Kroll. Ngunit hindi niya talaga ginamit ang kanyang boto sa lupon na ito at sa huli, naging mga alaga ng estado ang mga bata noong kalagitnaan ng dekada 30. Ayon sa pamahalaan ng Canada, inalis nila ang Dion quintuplets sa kanilang pamilya upang matiyak ang maayos nilang pagpapalaki. Ang argumento ay sina Oliva at Elze Dion na may kakaunting mapagkukunan at nasa isang sitwasyong kakaiba sa kasaysayan ng tao ay hindi angkop para gawin yon. Gayunpaman, mula pa sa simula, ang ugali ng pamahalaan ng Canada at ng mga taong itinalaga upang mag-alaga sa 5 bata ay labis na mapagsamantala. Isang ospital na tinawag na Defoe Hospital and Nursery na ipinangalan kay Dr. Defoe ang itinayo para doon sila palakihin. Napapalibutan ito ng bakod na may tinik at mistulang theme park na. Dito nanirahan ng mga bata, napapaligiran ng staff at dinarayo araw-araw ng libu-libong bisita. Noong binuksan ang ospital para sa mga bisita noong 1936, nag-unahan sila sa harapang gate para mapabilang sa unang makakita sa Dion quintuplets. Ginawa ito sa pamamagitan ng isang viewing room kung saan inilagay ang mga bata sa likod ng isang salamin para obserbahan. Sa loob ng 7 taon, tinatayang 3 milyong tao ang dumalaw sa Dionis at hanggang 6,000 katao ang pumipila sa ilang araw. Naging isang napakalaking pagkakakitaan ito para sa pamahalaan ng Canada. May bayad ang mga tao para makapasok sa ospital at dahil dito, ang tinaguriang Quintland ay kumita ng mahigit $50 milyong mula sa mga bayad sa pagpasok. Noong kasagsagan, tanging Niagara Falls at larangan ng Gettysburg na lugar ng pinakamahalagang labanan ng American Civil War noong 1863 ang mas dinadayo kaysa Quintland bilang pangunahing destinasyon ng turista sa North America. Bukod pa rito, ang mga individual tulad ni Dr. Defoe ay labis na kumita. Ginamit niya ang posisyon para maging kilalang doktor sa mundo at nagsulat ng ilang aklat na nagpo-promote ng produktong medical at pagkain gaya ng Colgate, Quaker, Alts at Lysol. Madalas din siyang napapakinggan sa radyo at napapanood sa telebisyon. Kalaunan, nagkaroon ng mga alalahanin tungkol sa lantad na pagsasamantala sa mga bata. Desidido na rin si Olivia Dion na makuha ang kalayaan ng kanyang mga anak. Dayunpaman, hindi ito dapat ituring na isang hakbanging lubos na may mabuting hangarin. Kayang pagsamantalahan ng mga magulang ang kanilang mga anak para sa pera, gaya ng ginawa ng pamahalaan ng Canada at Dr. Defoe. Gayunpaman, hindi maaring balewalain ang kahilingan ni Oliva at Elze Dion, kaya matapos ang malaking kampanya ng presyon noong unang bahagi ng dekada 4, napunaibalik ang kustodya ng mga bata sa kanilang mga magulang noong 1942. Itinatag ang malaking trust fund para sa 5 magkakambal nang kunin sila ng pamahalaan ng Canada noong 1930. Lalo pang lumaki ito dahil sa mga royalty mula sa Quintland at iba pang mga aktibidad. Kabilang dito ang paglabas ng mga bata sa ilang pelikula mula 1936 hanggang 1938. Gamit ang trust fund, nagtayo ng 20 kwartong mansyon para sa pamilya Dion na nilipatan nila noong 1943. Naging mahirap ang buhay pamilya sa tinawag nilang malaking bahay. May iba pang mga kapatid ang 5 magkakapatid.
Kasama rito ang 5 mas matatandang anak na ipinanganak mula 1926 hanggang 1933 at 3 mas batang lalaki na ipinanganak mula 1936 hanggang 1946. Dahil sa halos 10 taong pagkakahiwalay ng 5 magkakapatid, lumayo ang kanilang ugnayan sa iba pa nilang mga kapamilyang Dion. Bukod dito, malalaman ng mga babae sa mga susunod na taon na ang iba pa nilang kapamilya ay namumuhay ng marangya gamit ang pera ng Girls Trust Fund. Dagdag pa rito, may mga paratang na si Oliva Dion, ang kanilang ama, ay inabuso sila ng sexual noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 1940 at 40 at unang bahagi ng 1950. Umalis ang 5 magkakapatid na babae sa kanilang tahanan pagkabata ng sila ay maglabing 8 taong gulang. Sinisi nila ang kanilang magulang sa mga nangyari sa kabataan nila kahit malaking kasalanan ito ng mahigpit na pamahalaan ng Canada at pagsasamantala sa 5 magkakambal. Hindi na nakapagtataka, naging limitado ang ugnayan ng 5 magkakapatid kina Oliva at Elsie Dion pagkatapos noon. Makalipas lamang ang kaunting panahon, matapos nilang kumalas sa poder ng kanilang mga magulang, ang 5 ay naging 4. Nagpasya si Emily na maging madre pagtuntong niya sa hustong gulang. Ngunit ang kanyang unang mga buwan sa kumbento sa Saint Agade de Mont sa Quebec. Bilang postulante, sunod-sunod siyang nagkasakit. Karamihan ay may kinalaman sa pangingisay. Noong Agosto 6, 1954 isa sa mga ito ay naging napakatindi, kaya siya ay hindi makahinga at namatay. 20 taong gulang lamang siya noong siya ay pumanaw. Si Marie lang sa 5 magkakapatid ang namatay ng bata. Noong ika-27 ng Pebrero, 1970 at 70 ng 35 taong gulang ng magkakapatid, pumanaw siya sa Montreal dahil sa namuong dugo sa kanyang utak. Ilang araw na siyang hindi nabalitaan ni na Yvonne, Cecile at Annette, kaya tumawag sila sa pulisya para mag-imbestiga. Nakita nila siyang patay sa kama ng kanyang apartment. Mahaba pa ang naging buhay ni na Yvonne, Cecile at Annette. Nagkaroon ng iba't ibang karera si Yvonne. Naging nurse, sculptor at librarian. Hindi siya nag-asawa at hindi nagkaroon ng mga anak. Nag-asawa si Annette at nagkaanak ng 3 lalaki, habang si Cecile ay nag-asawa rin at nagkaroon ng 5 anak kabilang ang kambal. Parehong nauwi sa diborsyo ang mga kasal ni na Annette at Cecile. Dahil sa traumatic na unang taon, nagkaproblema sa pagtitiwala at matagalang relasyon ang magkakapatid na Dion maliban sa kanilang ugnayan sa isa't isa. Dahil sa mga kabiguang sa kasal, nagsama ang 3 sa isang bahay sa Montreal pagsapit ng dekada 90. Nakampanya sila para sa hustisya sa maling pagtrato sa kanila noong bata pa sila at matagumpay nilang naidemanda ang pamahalaan ng Ontario noong 1978. Noong nakaraang taon, sumulat sila kina Kenny at Bobby McCoy, ang mga magulang ng unang 7 magkakambal na kilalang nakaligtas. Tinayuan nila ang mga ito na limitahan ang pagbusisi at panghihimasok ng media sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang 7 bagong anak. Si Yvonne ay namatay noong ika-23 ng Hunyo 2001 sa isang ospital sa Montreal. Siya ay 67 taong gulang at sumailalim sa operasyon para sa kanser ilang araw bago siya pumanaw. Pareho pang buhay sina Annette at Cecile hanggang ngayon at sila ay napanayam ng magkasama sa okasyon ng kanilang ika-87 na kaarawan noong huling bahagi ng Mayo 2021. Ang pamana ng magkapatid ay kakaiba. Sila ay naging paksa ng maraming pelikula, palabas sa TV, libro at isang sketch ng 3 Stooges. Karamihan dito ay mula pa dekada 30 at dekada 40 sa rurok ng kasikatan nila at noong 2018 kinilala ang kapanganakan ng 5 magkakambal bilang opisyal na pambansang makasaysayang pangyayari sa Canada. Ngunit ito ay isang magkahalong pamana dahil ang mga Dionis ay epektibong minaltrato at pinagsamantalahan ng mga taong itinalaga upang alagaan sila noong kanilang kabataan. Susunod, pupunta tayo sa Estados Unidos noong ika-19 na siglo kung saan isang batang babae na ipinanganak na may dipigus ay naging tagapagtanghal sa sideshow sa edad na 13. Si Josephine Myrtle Corbin ay pinanganak sa Lincoln County sa Tennessee noong ika-12 ng Mayo, 1868. Ang kanyang mga magulang ay sina William Corbin, sugatang sundalo ng Confederate, at Nancy Corbin. Ang apelyido ni Nancy noong dalaga pa siya ay Silence, na marahil ay nagmula sa Irish na O'Sullivan at maaring binago ito dahil sa laganap na anti-Irish na damdamin nung panahong yon.
Ang kanyang mga magulang ay nagmula sa simpleng pamumuhay at sa mga sumunod na taon dahil sa kakaibang medical na kondisyon ni Josephine, napag-isipan ng ilan na magkadugo talaga ang kanyang mga magulang at maaaring sila pa nga ay magkapatid. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na ito ang kaso o na pag-aasawa na magkadugo ang sanhi ng medical na problema ni Josephine. Ang kapanganakan ni Josephine ay tila naging normal naman. Ngunit agad na napansin na may kakaibang mga katanghian sa kanyang katawan. Dahil dito, may mga medical na ulat at tala na ginawa sa mga unang linggo ng kanyang buhay ng mga medical na tagamasid. Gayunpaman, bukod sa abnormalidad, wala siyang nararamdamang sakit at walang malalaking problema ang kanyang inang si Nancy sa paglilihi. Dayunpaman, naging malinaw agad pagkatapos ipanganak si Josephine na siya ay may kondisyon na kilala ngayon bilang bipigus kahit na noon panahong yon ay hindi pa ito medical na natutukoy at hindi rin tiyak kung ano talaga ang sanhi nito. Ang dipigus ay kilala rin sa Latin bilang Terrascata didymum, habang ang mas malupit na tawag dito noon ay monster twinned below. Ito ang pinakamatinding anyo ng kinatawag na caudal duplication syndrome. Ito ay tinutukoy bilang kaugnayan ng mga malformasyon at pagdodoble ng mga sistema na kinabibilangan ng gastrointestinal, reproductive at gentle urinary neurotubes at ang paglitaw ng mga depekto rito. Gaano ito kadalas mangyari at ang eksaktong dahilan kung bakit ito nangyayari ay hindi pa lubos na nalalaman hanggang ngayon. Ngunit malawakang naunawaan na ito ay isang napakabihirang kondisyon. Isang pag-aaral tungkol dito na lumabas sa Journal of the Indian Association of Pediatric Surgeons noong 2014 ay nagpalagay na kakaunti lamang ang mga kumpirmadong kaso. Noong ika-19 at ika-20 siglo, kung saan si Josephine ay isa sa iilan lamang. Ang ibig sabihin nito sa madaling sabi ay ang mga individual na may ganitong kondisyon ay may ilang bahagi ng caudal region at neurotube sa paligid ng tinatawag nating pelvis na nadoble sa kanilang katawan. Ang terminong caudal duplication syndrome ay naipaliwanag lamang noong 1973 sa larangan ng medisina kahit halos walang nakakaalam nito nung ipinanganak si Josephine sa Tennessee noong 1868. Sa kanyang particular na kaso, ipinanganak siya na may dalawang pelvis na magkatabi sa ibaba ng kanyang baywang. Dahil dito, nagkaroon siya ng 4 na binti, tig-2 sa bawat pelvis. Gayunpaman, hindi pareho ang lakas at laki nila. Ang pandabas ng mga binti sa kaliwat kanan ay normal at kayang buhatin siya. Pero ang panloob ng mga binti ay mas maikli, mahina at may 3 daliri lang. Kaya kahit may 4 na binti si Josephine at may kaunti siyang kontrol sa 2 mas mahihinang panloob na binti, umaasa siya sa mas malalakas na panlabas na binti para maglakad tulad ng iba. Gayunpaman, sa mga sumunod na taon, ipinakita niya ang sarili niya sa paraang may tuturing na normal. Halimbawa, makikita sa mga litrato niya mula huling ika-19 hanggang unang ika-20 siglo na pareho ang disenyo ng kanyang medyas at bota. Sa lahat ng 4 na paa at binti, magkakaiba ang laki dahil mas maliit ang kanyang panloob na paa kaysa sa panlabas. Isang dagdag na bagay na dapat tandaan kapag sinusuri kung paano nade-develop ang isang tao na may dipicus ay kadalasang nagmumula ito sa isang embryo na sana ay nahati at naging kambal, ngunit dahil sa kakaibang mga pangyayari, naging isang individual lamang. Makikita natin kay Josephine ang kanyang kambal na maliit ang katawan na buo lang mula baywang pababa at hindi maayos ang pagkakabuo. Labis na kakaiba ang kalagayan ni Josephine noong kanyang panahon, kaya madalas siyang nababanggit sa medical na literatura ng Amerika noong Gilded Age mula pagkasilang niya. Simula pa lang, hindi na ito politically correct o ethical batay sa kasalukuyang pamantayan. Halimbawa, isang polyeto noong 1869 nang siya ay isang taong gulang ay naglarawan sa kanya bilang maayos ang hubog at ganap na nabuo na batang babae na ipinanganak sa Lincoln County, Tennessee. Siya ang pinakakapansin-pansing kakaibang nilikha ng kalikasan na nabubuhay ngayon at ang kanyang kakaibang kalikasan ay nagdudulot ng mas malaking pagkamangha sa mga siyentipiko kaysa sa anumang kakaibang bagay na kilala noon. Nagpatuloy ang ganitong kalakaran sa mga sumunod na dekada habang patuloy na sinubaybayan ang kwento ni Josephine.
Halimbawa, isang maikling ulat tungkol sa kanya na lumabas sa American Journal of Obstetrics noong 1888 nang siya ay 20 taong gulang ay tumukoy kay Josephine bilang isang natatanging halimaw. Isang taon ang lumipas, si Louis Whaley, isang manggagamot at manunulat para sa British Medical Journal at ilang iba pang medical na journal at mga pahayagan ay mas maunawain nang sinabi niya na, "Mga 5 talampakan siya, maputi, asul ang mata, kulot ang buhok at matalino." Ang isang estranghero na makakakita sa kanya kasama ang iba ay iisipin lamang na siya ay hindi pangkaraniwang malapad ang balakang at may lakad na karaniwan sa isang may baluktot na paa. Matagal ko nang kilala si Ginang B mula pagkabata bilang batang may 4 na paa, pero hindi ko napansin ang perpektong dobleng pag-unlad ng parehong panlabas at panloob na mga ari hanggat naging pasyente ko siya sa isang kaso ng pagbubuntis. Ang kalaunan ay nalaman na kakaiba sa kaso ni Josephine ay nabagamat karaniwan siyang nakikipagtalik sa isa sa kanyang mga balakang, nabuntis siya sa kabilang bahagi. Ipinahayag niya ang pagkabigla sa kakaibang sitwasyon, ngunit iniulat ni Whaley na kahit kinailangang magpalaglag sa isa sa kanyang pagbubuntis para sa medikal na dahilan, nagawa niyang naipagdala niya ang iba pa hanggang kabuanan. Isang guwang gulang pa lang si Josephine nang ipakita siya ng ama sa mga kapitbahay kapalit ng 10 sentimo. Nakatulong ito upang matustusan ang kanilang naghihirap na pamilya at di nagtagal ay kumita siya mula sa kanyang kakaibang kalagayan sa kalusugan. Ipinanganak at lumaki siya sa panahon kung kailan ang tinatawag na sideshow o freak show ay kasagsagan sa Amerika at Europa. Ang ganitong mga termino ay itinuturing na lubang hindi tama o hindi naaangkop sa kasalukuyan. Pero ayon sa pamantayan ng panahon noon sa Amerika, tinatanggap na ilagay ang mga taong may kakaibang medical na kondisyon o kakaibang itsura sa mga sirko at sideshow. Kaya naman, ang mga palabas tulad ng kay P.T. Barnum o ang naging Barnum and Bailey Circus at Ringling Brothers Show ay nagtatampok ng mga taong may matinding anyo ng dwarfism o gigantism at iba pang bihirang medical na kondisyon na itinuturing na kakaiba noong panahon na yon. Si Josephine ay unang kinuha sa isang palabas noong unang bahagi ng dekada 1800 at 80 nang siya ay 13 taong gulang. Bahagi ito ng malawak na publisidad sa buong bansa na nakuha niya matapos magpalatala ang kanyang ama ng iba't ibang patalastas sa pahayagan. Medyo malupit, tinawag siyang babaeng may 4 na paa mula sa Texas at hindi Tennessee dahil lumipat ang pamilya niya sa Lone Star State mula Tennessee noon. Inilarawan siya ng mga lumang promotional pamphlet bilang kasing banayad ng sikat ng araw sa tag-araw at laging masaya, na para bang inaasahan na ang kanyang kondisyong genetiko ay magdudulot din ng pagkasira ng kanyang pag-iisip. Bukod pa rito, si Josephine ay isang napakatagumpay at tanyag na tagapagpalabas. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan noong dekada 90 ng 19 na siglo at unang dekada ng ika-20 siglo, kumikita siya ng hanggang $450 kada linggo, isang napakalaking halaga noong panahong iyon, nakatumbas ng humigit kumulang $15,000 sa kasalukuyan. Bukod pa rito, ilang iba pang palabas sa buong Estados Unidos at sa Europa ang nagsimulang gumawa ng mga palabas tungkol sa mga tagapagpalabas na di umano'y may 4 na paa upang isama sa kanilang sariling sideshows. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay gumagamit lamang ng pekeng prosthetic na mga paa. Sa kabila ng kanyang kakaibang kalagayan ayon sa pamantayan noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at sa katotohanang hindi pa lubos na naunawaan kung bakit siya nagkaroon ng dipygus, nagawa pa rin ni Josephine na magkaroon ng isang normal na buhay pamilya. Sa edad na 19, nagpakasal siya kay James Clinton Bicknell. Ipinapakita ng mga larawan sa kasal na masaya silang magkasama at ang dalaga, kahit may kapansanan, ay labis na masaya sa araw ng kasal. Nagbuntis si Josephine wala pang 1 taon matapos silang ikasal ni James, kaya nakipag-ugnayan sa kanya si Dr. Louis Whaley na nagbigay ng isa sa mga unang paglalarawan ng kondisyon niya sa medical na literatura. Noong 1887, inilarawan niya ang nararanasang pananakit ni Josephine sa kaliwang bahagi ng katawan, sakit ng ulo, lagnat at kawalan ng gana sa pagkain dulot ng pagbubuntis habang may 2 pelvis. Sa ilang artikulo sa medical na journal, ipinaliwanag niya ang kakaibang kondisyon ni Josephine na muling nagpasigla ng interes sa kanyang kaso noong huling bahagi ng ika-19 na siglo.
Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay sina Josephine at James sa mga sumunod na pagbubuntis at nagkaroon ng 4 na anak na babae at 1 lalaki. Kapansin-pansin, naitalakalaunan na dahil si Josephine ay may 2 pelvis at bahagi ng 2 reproductive system, 3 sa kanyang mga anak ay ipinanganak mula sa isang bahagi niya at 2 mula sa isa pa. Mukhang malusog ang bawat isa sa kanila at hindi naapektuhan ng kanyang kondisyon ang kalusugan ng kanyang mga anak. Kahit may kakaibang kondisyong medikal, medyo mahaba ang buhay ni Corbin. Sa huli, namatay lamang siya sa Cleburne, Texas noong ika-6 ng Mayo 1928 at 28 sa edad na 50. Namatay siya dahil sa streptococcal na impeksyon sa balat na madaling magagamot na yon, pero noon ay nakamamatay pa dahil sa kakulangan ng kaalaman sa antibiotics. Halimbawa, natuklasan lang ang bisa ng penicillin noong taon ng kanyang pagkamatay. Ilang sandali matapos ang kanyang pagkamatay, siya ay inilibing sa isang libingan na pinuno ng kongkreto. Maaring mukhang sobra ang hakbang na ito, ngunit kinakailangan ito noon dahil may tunay na pangamba na ang katawan ni Corbin ay huhukayin at ilalantad sa publiko. Kaya naman, matapos ang kanyang libing, ang kanyang mga kamag-anak ay nagbantay sa kanyang puntod hanggang sa matuyo ang kongkreto at makasiguro silang hindi siya magiging biktima ng mga magnanakaw ng bangkay. Kaya ang kanyang katawan ay nailibing ng payapa kahit may alok mula sa mga doktor at kolektor na bilhin ito ng malaking halaga. Isang kamakailang komentaryo mula sa may akda ng kanyang artikulo sa thehumanmarvels.com ang nagsabi na si Martha ay, ayon sa lahat ng paglalarawan, isang kawili-wili at kahangahangang tao. Maaaring tinawag ng ilang tao noon ang mga tulad niya bilang mga medical na anomalaya at iba pang hindi kaaya-ayang mga salita. Ngunit para sa akin, sila ay kamangha-mangha, matyaga, maparaan at kahangahangang mga tao. Noong ika-19 na siglo nasa rurok ng kasikatan ang mga sideshow at walang mas kilala kaysa kay P.T. Barnum. Pinakasikat sa kanyang mga performer si Annie Jones Elliot, ang minamahal na babaeng may balbas ng Amerika. Si Annie Jones Elliot ay ipinanganak bilang Annie Jones noong ika-14 ng Hulyo, 1865 sa Smith County sa Virginia. Namangha agad ang kanyang mga magulang at sinumang nakakita sa kanya noon sa kanyang itsura. Dahil si Annie ay ipinanganak na may medyo makapal na bigote na nagsisimula ng tumubo sa kanyang muka at may kaunting balbas sa paligid ng kanyang baba. Karani tumutubo ang balahibo sa mukha ng lalaki pagdating ng tamang edad at habang lumilipas ang panahon, patuloy itong lumalago. Ano kayang makakapagpaliwanag nito? Malamang na si Annie ay nakararanas ng hirsutism o ng isang kondisyon na malapit dito. Ang hirsutism ay kondisyon ng labis na pagtubo ng buhok sa ilang bahagi ng katawan. Karaniwan, ang kondisyon ay dulot ng imbalance sa endocrine system na maari nagmumula sa adrenal, ovarian o central na pinagmulan. Ang mga hindi balansing ito ay maaring magdulot ng labis na produksyon ng testosterone sa katawan ng babae at magresulta sa pagtubo ng buhok sa muka. Bilang alternatibo, maaring si Annie ay nakararanas ng hypertrichosis, isang kaugnay na kondisyon na nagdudulot ng matinding pagtubo ng buhok sa ilang bahagi ng katawan. Bukod pa rito, ang hypertrichosis ay kadalasang likas at naroroon na mula pagkasilang ng taong apektado, gaya ng nangyari kay Jones. Ang mga taong may hirsutism at hypertrichosis ngayon ay may iba't ibang opsyon para sa paggamot na maaari nilang pagpilian. Pero hindi ito naging available para sa mga kababaihan tulad ni Annie Jones na nakaranas ng di pangkaraniwang pangtubo ng buhok noong ika-19 na siglo. Dahil dito, mas karaniwan ang mga babaeng may balbas sa mga lungsod noong ika-19 na siglo kaysa sa makikita natin ngayon. Bukod dito, sa ilang particular na pagkakataon, naging sentro rin sila ng mga tinatawag na freak shows sa Estados Unidos at maraming bansa sa Europa. Matagal nang may mga babaeng may balbas at iba pang taong kakaibang itsura na ginagawang palabas at pinagmumula ng pagtataka. Halimbawa, noong ika-16 at ika-17 siglo, ang mga taong may dwarfism at gigantism ay madalas na kinukuha bilang mga palabas sa mga maharlikang korte ng Europa. Kalaunan, ginawang batayan ng mga sideshow noong ika-19 na siglo ang mga palabas sa maharlikang korte.
Ang mga ito ay naging parang mga sirko na tampok ang mga taong may iba't ibang karamdaman na nagdulot ng kakaibang anyo sa kanila. At nung ipinanganak si Annie Jones nung 1865 ang babaeng may balbas ay naging karaniwang bahagi ng mga ganitong palabas sa Amerika at sa iba pang bansa tulad ng Britanya. Sa panahon na hindi pa nauunawaan ang sanhi ng mga kondisyon tulad ng hirsutism at hypertrichosis, hindi na nakapagtataka na nabahala ang mga magulang ni Annie sa itsura ng kanilang anak. Gayunpaman, napalitan agad ng ginhawa ang kanilang pagkabahala nang dumating ang isang oportunidad matapos ipanganak si Annie. Nang siya ay ilang buwang gulang pa lamang, umabot kay P.T. Barnum ang balita tungkol sa sanggol na babae na mayroon ng balbas. Si Barnum ay isang Amerikanong tagapagpalabas na sumikat sa New York City noong dekada 1830 bilang direktor ng Grand Scientific and Musical Theater ni Barnum. Pagkatapos, pinalawak niya ang negosyo noong dekada 1840 sa pamamahala ng Scudder's American Museum na nagtatampok ng mga kakaibang bagay tulad ni General. Si Tom Thumb ay taong may dwarfism na kahit tumanda na, higit 3 talampakan lang ang tangkad. At sina Chang at Eng, kambal na Siamese na sobrang mahilig makipagtalo. Laging naghanap si Barnum ng bagong atraksyon, kaya nang mabalitaan niya ang balbas ni Annie Jones nung siya ay sanggol pa lang, agad siyang nakipag-ugnayan sa mga magulang nito. Sa huli, sumali si Annie sa eksibisyon ni Barnum sa New York noong 9 na buwang gulang pa lang siya. Ang kanyang mga magulang na mahihirap na taga Virginia ay pumayag dito basta't babayaran sila ni Barnum ng bayad habang si Annie ay nasa palabas. Kaya naman napunta si Annie sa New York noong 1866 kung saan ipinakilala siya bilang Infant Iso. Ang pangalang Iso ay madalas gamitin noon sa mga taong may hirsutism noong ika-19 na siglo at tumutukoy ito sa karakter sa Biblia na si Iso na apo ni Abraham at kapatid ni Jacob. Si Iso ay nabanggit sa aklat ng Genesis kung saan partikular siyang kilala dahil sa pagiging mabuhok niya mula pagkasilang. Ang unang pagtatangha sa New York City ay nakakuha ng malaking atensyon. Nakipagkasundo si Barnum sa mga magulang ni Annie para ipagpatuloy ang paglahok niya sa palabas. At makakatanggap sila ng bayad na $150 bawat linggo hanggat bahagi pa rin siya ng museo. Malaking halaga ito noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo kaya pumayag ang mga magulang ni Annie. Noong una, sinamahan si Annie ng ina niya sa New York upang manirahan. Gayunpaman, makalipas ang ilang buwan, tila nagkaroon ng isang emergency sa pamilya, kaya kinailangan bumalik ng ina ni Annie sa Virginia at iniwan si Annie sa pangangalaga ng isang yaya sa malaking lungsod na itinalaga ni Barnum. Sa panahong ito, sandaling dinukot si Annie ng isang phrenologist. Isang tagapagtaguyod ng pseudoscience noong ika-19 na siglo na naniniwalang maunawaan ang intelektual na pag-unlad sa pag-aaral ng pisikal na katangian ng ulo at katawan ng tao. Sa kabutihang palad, agad namang natagpuan si Annie sa upstate New York. Kinasuhan ng phrenologist at bumalik ang ina ni Annie sa New York upang personal na alagaan siya. Noong 1868 3 taong gulang pa lang si Annie nang masunog ang gusaling kinatatayuan ng American Museum ni Scudder. Dahil dito, nagpasya si P.T. Barnum na magretiro, isang desisyon na pansamantalang nakaapekto kay Annie. Gayunpaman, makalipas lamang ang maikling panahon, naakit muli si Barnum na bumalik sa show business at nagtayo ng isang bagong palabas na tinawag na P.T. Barnum's Great Traveling Museum, Menagerie, Caravan at Hippodrome na mas kilala ngayon bilang The Greatest Show on Earth. Sa mga sumunod na taon noong dekada 70 ng ika-19 na siglo, naglakbay si Annie sa buong Amerika. Kasama nito na ipinakilala bilang Infant Iso at habang siya'y tumatanda, tinawag siyang The Bearded Girl, The Bearded Lady at sa huli, The Bearded Woman. Noong unang bahagi ng 1,870 lumago na ang kanyang bigote at balbas, naging buong balbas na may patilya. Habang siya'y tumatanda at namumulat kung paano siya talaga kumikita ng kabuhayan, nagpasya rin si Annie na pahabay ng kanyang buhok upang bumagay sa kakaibang itsura ng kanyang balbas. Umabot sa 6 na talampakan ng buhok niya at kaya niyang hawakan ang malalaking bahagi nito habang nakapatong sa kandungan.
Kalaunan, nakilala siya bilang isa sa pinakasikat na babaeng may balbas nung kanilang panahon. Noong dekada 1870, 1880 at 1890 si Annie Jones ay kinunan ng litrato at itinampok sa maraming magasin at mga poster sa buong Amerika at Europa. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na itinampok si Annie sa palabas ni Barnum. Noong 1880 o 1881 nung siya ay isang dalagita pa lamang, unang nag-asawa si Annie. Ang kanyang asawa, si Richard Elliot, ay miyembro ng sirko bilang tagapag-anunsyo, hindi bahagi ng sideshow. Isang taong inupahan upang tumayo sa labas ng kalye at malakas na ipagsigawan ang mga kamangha-manghang makikita sa loob upang makaikayat ng mga dumadaan. Mas matanda ng maraming taon si Elliot kay Annie at hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon, ngunit natuloy pa rin ang kasal at si Annie Jones ay naging si Annie Jones Elliot. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, tumagal din ng 15 taon ang kanilang kasal bago sila nagdiborsyo ni Elliot noong 1875. Samantala, namatay si P.T. Barnum noong 1871. Maliit lang ang ginampanan niyang papel sa pinakadakilang palabas sa mundo sa ilang taon dahil nasa 70 na siya noong 1880s. At ang circus ay pangunahing pinamunuan ng mga taong yon ni James Anthony Bailey at ng kanyang mga kasamahan na kung saan sumali si Barnum noong 1881. Noong dekada 1890 hanggang sa diborsyo niya, si Annie ay madalas nakikipag-ugnayan kay Bailey matapos mamatay si Barnum. Ang diborsyo noong 1895 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni Annie. Siya ay 30 taong gulang na ngayon at hindi pa niya naranasan ang ibang buhay maliban sa sirkus. Hindi niya planong palitan ang propesyon niya, pero nagsimula na siyang magpahayag ng alalahanin sa paggamit ng salitang freak show para ilarawan ang mga naglalakbay na sirkus na kinasanayan niya. Sa mga sumunod na taon, masigasig siyang nagkampanya upang subukang kumbinsihin sina Bailey at ang mga namamahala ng iba pang malalaking sirkus sa Amerika tulad ng Ringling Brothers na itigil ang paggamit ng salitang freak sa kanilang mga palabas. Ilang sandali matapos ang pagkasira ng kanyang unang kasal at diborsyo, pinakasalan ni Annie si William Donovan na tulad ni Elliot ay isang barker o tagatawag na nakatayo sa labas upang akitin ang mga customer. Matagal nang magkakilala sina Annie at Donovan mula pagkabata dahil sabay silang lumaki sa sirkus at tila nagbago ang relasyon nila kaya siya nakipagdiborsyo kay Elliot. Dahil dito, nagkaroon ng pagbabago at hindi nagtagal, nagpakasal sila ni William Donovan. Pag-alis nila sa Bailey at Barnum Circus, nagpasya ang bagong kasal na mag-asawa na magsimula ng sarili nilang duo act. Hindi sila magiging kasing tanyag ng circus na kanilang nilisan, ngunit nagkaroon sila ng sariling kalayaan sa loob ng ilang panahon, naglalakbay hindi lang sa Amerika kundi pati na rin sa Europa. Namatay si Donovan 4 na taon pa lang mula nang sila'y ikasal at dahil nawala sa kanya ang asawa at katuwang sa negosyo, nagpasya si Annie na bumalik sa pamilyar na paligid at muling sumali sa Bailey at Barnum Circus noong 1900. Ipinagpatuloy niya ang advokasya laban sa paggamit ng salitang freak sa sideshow circus, ngunit nahinto ito pagkalipas ng 2 taon. Habang bumibisita sa kanyang ina sa Brooklyn noong 1902, nagkasakit siya. Ang kanyang kalagayan ay mabilis na lumala dahil sa halos tiyak na isang agresibong uri ng tuberculosis. Nang siya ay namatay noong ika-22 ng Oktubre, 1902 at siya ay 37 taong gulang lamang. Ang kinatawag na freak shows na naging bahagi ng kanyang buong buhay ay nagpatuloy na tampok sa mga sirko at palabas sa Amerika at Europa sa loob pa ng 30 taon. Ngunit mula noong dekada 1920, unti-unti itong nawala sa kasikatan habang umuunlad ang ating siyentipikong pag-unawa sa mga issue tulad ng hirsutism at naging mas maunawain ang mga tao sa ganitong mga abnormalidad. Sa ating susunod na kwento, pupunta tayo sa Inglaterra kung saan isang babae noong ika-19 na siglo ay sumali sa sideshow bilang tinaguriang pinakapangit na babae sa mundo para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak.
Si Mary Ann Bevan ay ipinanganak bilang Mary Ann Webster sa Palestine, East London noong ika-20 ng Disyembre 1874. Isa siya sa 8 anak ng mahirap na pamilya. Nang siya ay pagsapit niya sa hustong gulang, nagsimula siyang mag-training bilang isang nurse. Isang propesyon na lumago ng husto noong ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo sa Britanya dahil sa mga reforma sa gawain ng pag-aalaga na ipinakilala ni Florence Nightingale noong 1850 at 1860. Natapos ni Mary ang pagsasanay noong huling bahagi ng 1890 Noong 1900 ay nagtatrabaho na siya bilang nurse sa London. Ipinapakita ng mga larawan niya mula sa panahong ito na isa siyang kaakit-akit na morena. Noong 1930 pinakasalan ni Mary Ann si Thomas Bevan, isang tindero ng gulay sa London na matagal na niyang kasintahan. Kaya si Mary Ann Webster ay naging Mary Ann Bevan. Agad silang nagsimula ng pamilya at pagsapit ng unang bahagi ng 1900 at 10 nagkaroon na sila ng 4 na anak. Ngunit noong 1914 namatay si Tomas nang wala pa sa panahon na naging matinding dagok kay Mary Ann, kapwa sa aspetong pinansyal at syempre emosyonal. Kaya ngayon, siya na lang ang magpapalaki sa kanilang batang pamilya at hindi rin sila mayaman. Bukod pa rito, bandang 1906 ay nagsimulang magkasakit si Mary Ann ng isang bihirang karamdaman na tinatawag na acromegaly. Ang acromegaly ay isang karamdaman sa pituitary gland, ang organo na nagkokontrol sa produksyon ng mga hormone sa tao. Ang sakit ay sanhi ng sobrang produksyon ng growth hormones. Hindi gaanong problema ito sa mas batang mga pasyenteng lumalaki pa, pero kapag umabot na ang tao sa hustong gulang, nagsisimula ng magsara ang kanilang growth plates. Kung may acromegaly sila, ang labis na growth hormones ay sanhi ng paglaki nila muli. Ngunit na yon, halos sarado na ang growth plates ng katawan at nagre-resulta ito sa mga abnormalidad sa kanilang katawan at maaaring makaranas ng matinding sakit ang pasyente. Sa mahigit 75% ng mga kaso, ang pangunahing sanhi ng sakit ay isang benign na tumor na nabuo sa pituitary gland na tinatawag na pituitary adenoma. Apektado nito ang mga 6 sa bawat 100,000 at madalas magsimula sa gitnang edad. Ang mga sintomas ng sakit ay karaniwang nagsisimula sa paglaki ng mga paa at kamay at pagkatapos ay sumusunod ang pagbabago ng hugis at paglaki ng mukha at iba pang bahagi ng katawan, gaya ng nangyari kay Mary Ann Bevan. Kalaunan, sumasakit ang kasukasuan at ulo at madalas lumalalim ang boses ng pasyente. May mga paggamot na sa acromegaly na yon. Pwedeng gamitin ang operasyon para subukang alisin ang tumor sa pituitary gland. Gayunpaman, dahil nangangailangan ito ng operasyon sa otak, mas pinipili ang mga gamot at radiation therapy bilang pangunahing lunas. Noong panahon ni Mary Ann Bevan, kulang pa ang kaalaman tungkol sa sakit na ito at wala pang epektibong lunas. Kaya kinailangan niyang magpatuloy sa kabila ng unti-unting pag-apekto nito sa kanyang araw-araw na buhay. Nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng sakit si Mary Ann noong bandang 1906. Karaniwan sa pituitary disorder, una siyang namaga sa kamay at paa at habang tumatagal, lumalala pa ang pisikal na pinsala ng sakit. Mukhang huminto siya sa kanyang trabaho bilang nurse noong huling bahagi ng mga taong 1900 at unang bahagi ng mga taong 1910 habang lalo pang naging hindi normal ang anyo ng kanyang mukha at iba pang bahagi ng katawan. Si Thomas Bevan, na labis ang pagmamahal sa kanyang asawa, ay tila hindi na bahala at masaya siyang manatili ito sa bahay kung iyon ang nais nito bilang tugon sa pag-usbong ng kondisyon. Nang pumanaw si Tomas noong 1914, na iwan si Maria Ana sa desperadong kalagayan na kailangang buhayin ang 4 niyang anak at sanggol pa ang bunso. Sa panahong ito, lalong humahapay at nagmumukhang panlalaki ang muka ni Maria Ana at nagsisimula ng lumaylay ang kulubot sa ilalim ng kanyang mga mata. Dahil dito, sa kalagayan ng panahon na yon, ang kanyang itsura ay nagiging dahilan upang lalo siyang hindi matanggap sa trabaho habang lumilipas ang panahon. Dahil dito, si Maria Ana ay palipat-lipat ng trabaho matapos mamatay ang asawa niya, ngunit hirap pa rin siyang matustusan ang kanilang pangangailangan. Sa huli, noong bandang huling bahagi ng mga taong 1900 at 10 nagpasya siyang subukang pagkakitaan ang paraan kung paano winasak ng sakit ang kanyang katawan.
Sa panahong ito, sumali siya sa isang paligsahan para hanapin ang pinakapangit na babae sa mundo na inilatala sa isang diary ni Claude Bartram, ang European agent ng American Circus na Barnum and Bailey. Nagpadala si Mary Ann ng litrato na agad napansin ni Bartram. Kinontak niya si Bevan at inalok siya ng trabaho sa Barnum and Bailey Circus sa Estados Unidos. Nag-aatubili si Marian pero pumayag din nang inalok siya ng 10 libra kada linggo sa loob ng 1 taon. Bukod sa libreng gasto sa paglalakbay, makakakuha rin siya ng dagdag na pera mula sa benta ng postcard na may larawan niya sa sirko. Sa perang ito, magagawa na niyang tustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang Barnum and Bailey Circus ay kabilang sa maraming palabas noong ika-20 siglo sa Amerika at iba pang bansa na ngayon ay itinuturing na malupit at lubang hindi katanggap-tanggap. Ang mga palabas na ito ay tampok ang mga individual na ginagawang panoorin, kadalasan dahil sa kakaibang anyo o pagiging biktima ng isang genetic na sakit o karamdaman tulad ng nangyari kay Mary Ann Bevan. Halimbawa, ang mga ganitong palabas ay maaaring magpakita ng mga higante at mga unano na may sakit na gigantism o dwarfism o kaya'y mga kambal na magkadikit at mga albino o mga individual na ipinanganak na walang isang bahagi ng katawan o may napakalaking katawan. Sa mga ganitong palabas, nagtanghal si Mary Ann Bevan sa Amerika sa mga sumunod na taon. Noong una, ang trabaho niya ay maglibot sa Hampshire, England, pero agad siyang tinawag ng pinuno ng sirko sa Amerika para pumunta doon. Dahil dito, umalis siya mula Southampton papuntang Amerika noong 1920. Doon niya nalaman na nagtatrabaho na pala siya sa Ringling Brothers Circus. Ang Ringling Brothers Circus ay unang itinatag sa Wisconsin noong 1884 ng 5 Ringling Brothers, mga anak ng mga German na imigrante sa Amerika. Noong 1919 bago dumating si Bevan sa Amerika, nagsanib ito sa Barnum and Bailey Circus. Ang pinagsamang operasyon ay sinimulang ianunsyo bilang ang pinakadakilang palabas sa mundo. Kaya nang itampok siya sa palabas, si Bevan ay naging bahagi ng tanyag na sirko sa buong mundo noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Mabilis siyang nagkaroon ng masamang katanyagan sa mga sideshow ng Amerika, itinatampok sa ilang pahayagan na inilalarawan siya bilang pinakapangit na babae sa mundo. Sa loob lamang ng ilang buwan, si Bevan ay isa na sa mga bituin ng palabas at di naglaon ay lumabas pa siya sa mga pahina ng Time Magazine. Pinalala pa ito ng desisyon na bihisan siya sa palabas ng mga panlalaking damit o hindi kaaya-ayang kasuotan upang magmukha siyang mas panlalaki at bigyang diin ang pinsalang idinulot ng kanyang sakit. Dahil sa masamang katanyagang ito, mas lumaki ang kinita ng Ringling Brothers Circus at nakatanggap si Bevan ng malaking bahagi nito. Noong 1923, sinasabing kumita siya ng humigit kumulang 20,000 pounds habang nasa Estados Unidos, nakatumbas ngayon ng mahigit kalahating milyong pounds. Ngunit maari lang nating isipin ang emosyonal at psikolohikal na epekto kay Bevan ng palagi ang pagpapakita sa kanya bilang kakaiba sa circus gabi-gabi noon. Bumalik si Mary Ann sa Europa noong 1925 upang lumahok sa isang palabas sa Paris. Ngunit sa huli, nagpasya siyang ilipat ang kanyang mga anak sa New York City. Sa kinita niya, napag-aral niya ang 4 na anak sa boarding school at nabigyan sila ng mas maginhawang buhay. Paminsan-minsan siyang nagtrabaho sa Coney Island Dreamland Show sa Brooklyn. Noong 1927, naging pasyente si Bevan ni Harvey Cushing, isang kilalang Amerikanong neurosurgeon at pathologist na nangguna sa brain surgery noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Hindi nagawang magbigay ng luna si Cushing para kay Bevan, ngunit sumulat siya ng isang matinding liham sa Time Magazine bilang tugon sa artikulong inilatala nito kamakailan tungkol kay Bevan. Dito, sinabi niya na ang kaawa-awang babaeng ito na nakaupo sa sideshow ng Ringling Brothers sa pagitan ng Fat Lady at Armless Wonder. Nakaputing lace na sombrero, wool na guantes at mataas na sintas na sapatos. May kwento na malayo sa nakakatawa. Dati siyang masigla at magandang dalaga, ngunit naging biktima siya ng isang sakit na tinatawag na acromegaly. Bilang isang doktor, ayokong isipin na maaaring maging mapagbiro ang time sa mga trahediya ng sakit.
Si Mary Ann Bevan ay pumanaw noong 1933. Kung magagamot na yon, hindi na gaanong naaapektuhan ng acromegaly ang haba ng buhay. Ngunit noong unang bahagi ng ika-20 siglo, karaniwang nababawasan ng 10-15 taon ang buhay ng mga may ganitong sakit. Ganon ang nangyari kay Mary Ann Bevan na pumanaw noong ika-26 ng Disyembre, 1933 ilang araw lamang matapos ang kanyang ika-50 na kaarawan. Sa kabutihang palad, tinupad ng mga anak niya ang huling habilin at inuwi siya sa Inglaterra para mailibing doon. Inilibing siya sa Brockley and Ladywell Cemetery sa Lewisham, Timog Silangang, London. Dapat tandaan na maaaring napabilis ang kanyang pagpanaw dahil sa labis na pag-inom ng alak sa huling bahagi ng buhay niya. Lalong lumala ang problema dahil sa sakit niya at halos araw-araw na panlilibak sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang kwento ni Mary Ann Bevan ay paulit-ulit na ikinukwento sa mahigit 80 taon mula nang siya ay pumanaw. Ito ay dahil sa masamang kasikatan na pansamantala niyang naranasan sa Amerika noong dekada 1920. At dahil din ang kanyang kwento ay nagpapakita ng malamig na pagtrato ng lipunan sa mga taong may pisikal na kakaibahan kahit noong dekada 1920 lang. Minsan, muling lumalabas si Bevan sa popular na kultura sa mas hindi kanais-nais na paraan. Noong unang bahagi ng dekada 2000, nagsimulang magbenta ang malaking kumpanya ng paggawa ng card at mga gamit sa opisina na hallmark ng birthday card na pinagtatawanan ang pinakapangit na babae sa mundo. Tampok ang larawan ni Mary Ann Bevan at binanggit ang isang dating palabas na blind date kung saan kailangang pumili ang kalahok mula sa 3 kalahok na hindi nila nakikita. Ang ideya ay parang pinili ng kalahok ang pinto bilang 3 kung saan naghihintay si Mary Ann Bevan sa likod nito. Ang birthday card ay nakita na ibinebenta sa London noong 2006 ni Dr. Wouter de Herder, isang Dutch na consultant endocrinologist sa Erasmus Medical Center sa Rotterdam, Netherlands. Bumisita si de Herder sa UK para sa trabaho at kamakailan ay sumulat ng research paper tungkol sa buhay ni Bevan at pakikibaka niya sa acromegaly. Nabigla siya sa card at nagreklamo kay Hallmark na ayon sa kanya, hindi niya talaga iniisip na tama noong 2006 na gamitin ang kanyang larawan para gumawa ng isang kasuklam-suklam na birthday card. Pakiramdam ko nakakainsulto ang card na ito sa lahat ng pasyenteng may parehong kondisyon. Tinanggap ng Hallmark na maligawing biro ang isang may sakit na babae at titinigil ang karagdagang produksyon pero tumanggi silang bawiin ang mga nagawa at naikalat na card. Ayon kay Robert Knudson, ang punong ehekutibo ng Pituitary Network Association, isang grupo na nakatuon sa pagsuporta sa mga taong may sakit na may kaugnayan sa pituitary. Tulad ng acromegaly, nagkomento siya pagkatapos, nakakahiya ang kumita mula sa paghihirap at kamalasan ng iba. Ito ang pinakamasahol na anyo ng kasakiman ng korporasyon. Si Mary Ann Bevan ay isang babaeng sa kabila ng mga pagsubok ay nagawang mapakinabangan ang kanyang kalagayan habang nagsasakripisyo. Kumita siya at nabigyan ng mas magandang kinabukasan at oportunidad ang kanyang mga anak kaysa noong kabataan niya. Sa ating huling kwento, mananatili tayo sa Inglaterra at titingnan ang malungkot na buhay ng taong elepante. Si Joseph Merrick o mas kilala bilang taong elepante ay namuhay ng isang malungkot na buhay dahil sa isang pisikal na depekto na nagdulot ng bukol-bukol at hindi pantay na balat niya. Itinakwil siya ng pamilya at tinuring nakakaiba dahil sa mga kondisyon na wala siyang kasalanan. Sa likod ng mga palabas sa sirko at mga siyentipikong eksperimento ay isang tao na may dakilang pagkatao, isang taong desperadong magkasya sa mundong pilit siyang itinataboy. Ipinanganak siya noong 5 ng Agosto 1862 at 62 sa Leicester, Inglaterra sa mga magulang na sina Joseph at Mary Jane Merrick. Hindi tayo sigurado kung kailan eksaktong nagsimulang magkaroon ng abnormalidad si Batang Joseph, ngunit napansin noong siya ay 5 taong gulang na may malaking pagkakaiba sa laki ng kanyang mga braso. Nang siya ay nasa edad na humigit kumulang 21 buwan, napansin ng kanyang mga magulang ang pamamaga ng kanyang mga labi at mga butong tumutubo sa kanyang muka, pati na rin ang pagaspang ng kanyang balat. Bukod pa rito, nasugatan niya ang kanyang balakang na naging dahilan ng malubhang pagpilay niya.
Pinaniniwalaan ng mga magulang ni Joseph at ni Joseph mismo na ang kanyang mga deformidad ay nagmula dahil sa maternal impression. Ang paniniwalang ang pisikal o emosyonal na karanasan ng ina ay maaaring makaapekto sa pisikal na kalagayan ng hindi pa isinisilang niyang anak. Natakot si Mary Jane sa isang elepante sa sirko habang siya ay buntis sa kanyang anak na lalaki. Naniniwala siyang takot ang sanhi, kaya naging magaspang na parang balat ng elepante ang balat ng kanyang anak. Sa kabila ng mga deformidad, minahal pa rin ng lubos ni Mary Jane ang anak niyang si Joseph. Wala itong epekto sa kanya. Tinuring niya si Joseph tulad ng pagtrato niya sa mga kapatid nito. Ang pagkawala ng kanyang ina dahil sa bronchopneumonia, isang uri ng pulmonya, sa edad na 11 ay isang matinding dagok para kay Joseph. Nang mawala siya, nawala rin ang tanging tao sa mundo na lubos at walang kunbisyong nagmahal kay Joseph. Nag-asawang muli si Joseph Sr., hindi nagtagal matapos mamatay ang kanyang asawa. Tinanggihan ng kanyang bagong asawa at ni Joseph Sr. mismo si Joseph. Namuhay siya sa matinding paghihirap sa loob ng tahanang iyon, kaya't paulit-ulit siyang tumatakas. Natapos ang formal na edukasyon ni Joseph, sa edad na 13 na siyang karaniwang edad para sa isang may ganoong pinagmulan. Nagtrabaho siya sa pabrika ng tabako ng ilang taon hanggang hindi na niya magawang maayos ang pag-roll dahil sa deformidad ng kanyang mga kamay. Pagkatapos mapilit ang umalis sa pabrika ng tabako, naghanap siya ng trabaho, ngunit naging mahirap ito para sa kanya. Siya ay walang trabaho at lagi siyang pinaparamdam na pabigat siya sa gastusin ng pamilya. Sa kalaunan, tinulungan siya ng kanyang ama na makakuha ng lisensya bilang naglalako na magpapahintulot sa kanya na maging isang tindero sa bahay-bahay. Nakabenta siya sa lokal na tindahan ng panahi, pero hindi siya naging matagumpay dahil sa kanyang mga kapansanan tulad ng hirap magsalita, kaya nag-alinlangan sa kanyang mga tao. Walang gustong magbukas ng pinto o magbigay ng pera sa kanya. Isang araw, sa edad na 15 binugbog siya ng kanyang ama dahil hindi siya kumita ng sapat na pera. Pagkatapos nun, umalis si Joseph at hindi na bumalik. Namuhay siyang mag-isa sa kalsada bago siya kinuha ng kanyang tiyuhin na si Charles, isang barbero. Habang nakatira kay tiyuhin, patuloy na sinubukan ni Joseph magbenta, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay tulad dati. Dahil lumala ang kalagayan niya, binawi ang lisensya niya at hindi na siya pinayagang magbenta. Sa edad na 17, hindi na kayang tustusan ni Charles ang pananatili ni Joseph sa kanyang bahay. Walang ibang opsyon si Joseph kundi pumasok sa workhouse. Noong ika-19 na siglo ang workhouse ay isang lugar kung saan pwedeng tumira at makahanap ng trabaho ang mga taong hindi kayang tustusan ng sarili. Mukhang hindi niya nagustuhan ang workhouse dahil umalis siya roon matapos lamang ang 12 linggo ng paninirahan doon. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho at napilitan siyang gumalik sa workhouse ng ilang taon. Habang nasa workhouse, sumailalim si Joseph sa operasyon sa muka para alisin ang balat sa paligid ng bibig dahil nahirapan siyang magsalita at kumain. Agad na naging malinaw na ang isang karaniwang trabaho ay hindi magiging opsyon para kay Joseph sa paraang gusto niya. Dahil sa kanyang mga deformidad, halos walang trabahong magawa si Joseph sa workhouse. Matapos ang pagkaunawang ito, lumipat siya sa isang karera sa pagpapakita ng kakaibang tao. Ang mga palabas ng kakaibang tao ay nagsimula noong ika-17 siglo sa Inglaterra, ngunit naabot ang rurok ng kanilang kasikatan bilang libangan noong ika-19 na siglo. Sa edad na 22, nakipag-ugnayan si Joseph kay Samtor, isang kilalang tagapagpalabas at humiling na maging isa sa mga ipinapakita sa kanyang palabas. Naipagkatiwala ni Sam si Joseph sa grupo ng mga lalaking namahala sa karera niya bilang human exhibit. Dito siya binigyan ng kanyang pangalan sa entablado, ang taong elepante. Ipinakita siya sa isang palabas na umiikot sa East Midlands, Leicester, Nottingham at pagkatapos ay sa London. Matapos ang halos agarang tagumpay niya, si Tom Norman, isang lalaki na may-ari ng penny gaff shop, isang uri ng palabas na nagbibigay ng maikling aliw para sa mga mas mababang uri sa East End ng London, ay kinuha siya upang magtanghal sa kanyang palabas.
Bagamat sa simula ay natakot si Norman na baka masyadong nakakatakot ang mga deformidad ni Joseph para sa karaniwang taga-London, nang makilala niya ang binata sa unang pagkakataon, agad niyang natutunan na sobrang mausisa ang mga tao. Binigyan si Joseph ng bakal na kama at kurtina sa likod ng tindahan ni Norman bilang tuluyan kapag hindi siya nagtatanghal. Doon lalo pang naging mausisa si Norman na natili siya para panuurin si Joseph matulog isang gabi. Nang malaman niyang napipilitan si Joseph matulog ng nakaupo at nakapatong ang ulo sa kanyang mga tuhod para maiwasan ang pagkasakal o masaktan ng leeg, nagsimulang magkaroon ng mga ideya ang may-ari ng tindahan. Gumamit siya ng maraming nakakahiyang poster ng tao-hayop na halimaw para ibentang ideya na halimaw si Joseph. Gumawa siya ng mga patalastas at namahagi ng mga polyetong pinamagatang ang autobiograpya ni Joseph Carey Merrick na maaring isinulat o hindi mismo ni Joseph. Ikinuwento rito ang buhay niya at ang kwentong yon kasama ng kanyang physical na anyo ay ginamit para makapagbenta ng mga tiket. Bago magsimula ang bawat palabas, aayat si Norman sa entablado at sasabihin, "Mga ginang at gino, nais kong ipakilala si Ginong Joseph Merrick, ang taong elepante. Bago ko gawin ito, hinihiling ko po na maghanda kayo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili upang masaksihan ang isa na marahil ay pinakakapansin-pansing tao na nabuhay sa mundong ito." Ang palabas ni Joseph ay ginanap sa tindahan ni Norman na matatagpuan sa tapat ng London Hospital. Kilala ang mga estudyante ng medisina sa pagtawid ng kalsada para pag-aralan si Joseph tuwing may palabas siya dahil nabighani sila sa kanyang kalagayan. Isang siruhano na nagangalang Reginald Tuckett ang isa pang profesional sa medisina na naging interesado sa buhay at kalagayan ni Joseph. Sinabi niya ito sa superior niyang si Frederick Treves na nag-ayos ng pribadong pagbisita kay Joseph bago magbukas ang tindahan. Inilarawan niya sa bilang ang pinaka-nakakadiring anyo ng tao na nakita ko kailanman. Kailanman ay hindi pa ako nakatagpo ng ganong kahamak-hamak o baluktot na anyo ng isang tao gaya ng ipinakita ng nag-iisang taong ito. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik si Treves sa trabaho at pinabalik si Tuckett sa tindahan para tanungin sina Joseph at Norman kung pwedeng suriin si Joseph sa ospital nila. Pumayag ang dalawang lalaki at sinuot ni Joseph ang malaking balabal at takip sa muka para hindi mapansin sa kalsada. Nang dumating siya para sa kanyang pagsusuri, nagulat si Treves sa talino ni Joseph. Akala niya makikita niya ay mangmang. Sinuri niya ang mga pisikal na katangian, tinukoy ang sukat ng ulo ni Joseph na 36 na pulgada ang kanang pulsuhan na 12 pulgada at isa sa mga daliri nito ay may sukat na 5 pulgada ang sirkumperensya. Itinala rin ni Treves ang mga kulugo sa balat na, pati na rin ang katotohanang ang mas malaking bukol ay may hindi ka nais-nais na amoy. Mahina at maluwag ang kanyang hypodermis, halos nakalaylay sa katawan. Lalong lumala ang kanyang balakang sa paglipas ng panahon at mas naging kapansin-pansin ang kanyang pagpilay. Sa pagsusuring ito at sa mga sumunod pang pagsusuri, siya ay sinundot at kinapa hanggang sa hindi na niya ito makayanan. Sinabi niya kay Norman na ayaw na niyang bumalik. Nagpatuloy siyang magtrabaho kay Norman at nagtanghal hanggang humina ang kasikatan ng ganitong palabas. Humihina na ang kasikatan nila at may hakbang ang mga otoridad para ipasara sila. Nilipat nila ang mga palabas sa kontinental Europa pero nabigo pa rin dahil sa parehong problema. Hindi na talaga patok ang mga palabas. Sa kasamaang palad, iniwan si Joseph ng kanyang bagong manager sa Brussels. Pagbalik niya sa London, natuklasan niyang ubos ng pera niya at wala siyang matuluyan. Hindi siya makapagtrabaho at walang uwiyang pamilya. Nang tinulungan siya ng mga estranghero, hindi siya maintindihan dahil sa hindi malinaw niyang pananalita. Sa huli, natagpuan ang calling card ni Treves kay Joseph at kinontak si Treves para tulungan siya. Dinala siya pabalik ni Treves sa London Hospital kung saan napansin na lumala na ang kalagayan ni Joseph mula noong huli silang nagkita. Kasabay ng paglala ng kanyang mga malalang kondisyon, nagkaroon din si Joseph ng bronchitis. Nang gumaling siya matapos alagaan, binigyan siya ng kwarto sa attic.
Bagamat hindi naging maganda ang unang mga pagkikita nila ni Treves noong nagtatrabaho pa si Joseph kay Norman, tila naging magkaibigan sila nang magsimulang manirahan si Joseph sa ospital. Inalagaan ni na Treves at mga staff ng ospital si Joseph at tiningnan siya bilang higit pa sa taong may deformidad na matagal nang itinuring na freak. Tinulungan nila siyang maligo ng regular upang makontrol ang amoy na nanggagaling sa kanyang balat at si Treves lamang ang bahagyang nakakaintindi sa pananalita ni Joseph kahit halos walang ibang tao ang nakakaunawa sa kanya. Kahit inaalagaan siya, matapos ang 5 buwan, naging malinaw na hindi pwedeng manatili si Joseph sa London Hospital. Wala talaga silang sapat na pasilidad para tugunan ang mga di kilala at di magagamot na sakit ni Joseph. Humingi ng tulong si Treves sa ibang doktor at naglabas ng artikulo sa Times para humingi ng suporta. Nakapag-ipon sila ng pera para manatili si Joseph sa ospital ng London pero hindi pa rin nila siya natulungan sa aspetong medikal. Gayunpaman, nabigyan ng ospital si Joseph ng tahanan. Bumisita si Treves sa kanya tuwing linggo. Mahalaga para kay Joseph na may taong nakakaunawa sa kanya. Nag-uusap sila ng matagal, si Joseph ay nagtatanong ng kung ano-anong bagay tungkol sa buhay at sa mundo na hindi niya kailanman lubos na na-explore. Tinulungan ni Treves si Joseph na makakilala ng bagong tao, dinala niya si Joseph sa bahay nila para makilala ang kanyang asawa at dinalhan ng mga kaibigan sa ospital para makausap siya. Nang malaman ni Treves na si Joseph ay hindi pa talaga nakakakilala ng ibang babae maliban sa kanyang ina, napagtanto niya na ang pananaw ni Joseph tungkol sa mga babae ay nakabatay sa opinyon ng kanyang ina na labis niyang minahal at palaging may dalang litrato nito. Nais niyang ipakilala si Joseph sa kanyang kaibigan, si Ginang Laila Maturin. Batang biyuda siya na pumayag na makipag-usap kay Joseph. Mabait siya pero saglit lang silang nagkita. Labis na naantig si Joseph at sinabi niya kalauna na si Leila ang unang babae nang ngumiti sa kanya. Magandang epekto ng London Hospital kay Joseph. Nakatulong sa kumpiyansa niya sa sarili ang pagkikita niya kay Leila at ang mga pag-uusap nila ni Treves. Dahil sa kwento niya, maraming mayayaman mula sa mataas na lipunan ang nag-donate kay Joseph kaya natupad niya ang mga pangarap niyang makapanood ng teatro at makausap ang mga nasa mataas na lipunan. Sa katunayan, minsan nang nakilala ni Joseph ang prinsipe at prinsesa ng Wales na kalaunan ay naging si Haring Edward VII at Reyna Alexandra. Pinakamahalagang pag-aari niya ang litrato na may lagda ng prinsesa. Nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng maikling paglalakbay sa kanayunan at palihim na sumakay ng mga tren. Habang tinatamasa niya ang pinakamagagandang taon sa London Hospital, ang 4 na taong iyon din ang huli niya. Patuloy na lumala ang kanyang kalusugan hanggang Abril 12, 1800 at 70 nang matagpuan ni Treves si Joseph na patay na sa kanyang kama sa edad na 27. Lumilitaw na si Joseph sa kanyang patuloy na pagnanais na maintindihan kung ano ang buhay ng isang normal na tao ay natulog habang nakahiga. Dahil sa laki ng kanyang ulo, siya ay nasakal. Dinisekta siya ni Treves at iniligtas ang mga piraso ng balat na nawala noong ikalawang digmaang pandaigdig. Binuo ni Treves ang kalansay ni Joseph na nananatili pa rin sa koleksyon ng patolohiya ng Royal London Hospital kung saan ito pinag-aaralan ng mga estudyante ng medisina ngunit hindi ipinapakita sa publiko. Mahigit 1 siglo nang pinag-aaralan ng mga profesional sa medisina si Joseph at ang kanyang katawan. Iba't ibang kondisyon tulad ng pachydermatosio at von Recklinghausen disease ay iminungkahi at napatunayang hindi tama. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang medical na kondisyon at sanhi ng pagdurusa ni Joseph Merrick. Isang tula na ginamit ni Joseph Merrick sa kanyang sideshow pamphlet ay ang sumusunod. Totoo, kakaiba ang aking anyo, ngunit ang pagsisi sa akin ay pagsisi na rin sa Diyos. Kung kaya ko bang likhain muli ang aking sarili, hindi ako mabibigo sa pagpapasaya sa iyo. Kung kaya kong abutin ang magkabilang dulo ng daigdig o masaklaw ang karagatan sa isang dangkal, ang kaluluwa ang magiging sukatan sa akin, sapagkat ang isip ang sukatan ng tao. Ang kanyang buhay ay naging tema ng maraming libro, TV shows at pelikula. Marahil ang pinakasikat ay ang pelikulang The Elephant Man noong 1980.
Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol sa iba't ibang tinatawag na human curiosities o mga kakaibang tao. Sana ay nahanap ninyong interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba kung ano ang palagay ninyo tungkol sa buhay na ito. At kung gusto ninyo pa ng mas mahahabang video na tulad nito, siguraduhin ding ipaalam ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang aking mga bagong video. Sige, hanggang dito na lang muna. Kita-kits sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!